Ay mga kabay, magandang umaga sa ating lahat. Medyo madilim-dilim pa rito mga kabay. Maaga akong umakyat kasi kahapon hindi ako nakapunta rito mga kabay kasi ulan sa umaga. Kaya hindi ako nakapunta. Hindi ako nakadilig kasi ulan. Kaya hindi, libre na yung dilig ko. Ito mga kabay, mag-Santi Barli muna tayo. Hindi masyadong kita kasi kakulay ng mga tanim ko. Pero yung mga bulaklak ng mga limon ko mga kabay, kitang kita. Mga kabay, kitang kita. Lagyan ko ng mga kabay. So, magpitas tayo ng limon natin. Yan. Maganda talaga pag may limon. Ito mga kabay, limon. Pasensya na mga kabay, dito walang ilaw. Pigaan natin ng limon. Para masarap, lalong sumarap. Bago tayo magkwentuhan mga kabay, mag-Santi Barli muna. Yan, medyo paliwanag na ng paliwanag, pero medyo may kadiliman pa rin. Sarap ng Santi Barli pag may halong limon mga kabay. Medyo nag-aagawan sa lasa, medyo maasim, saka yung lasa ng Santi Barli. Mga kabay, bago ang lahat, kumustahin ko muna ang mga kaibigan nating magsasaka sa probinsya. Mga kaibigan kong magsasaka, kumusta kayong lahat dyan? At alam ko nasa bukiran na kayo ngayon, nagsisimula na magtatrabaho dahil tanghali na dyan. At sa mga kaibigan ko ring mga ka-OFW, kumusta kayong lahat? At isang mapagpalang araw sa ating lahat. At pasasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos sa isang araw na namang ito, pagising natin. At sa mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, ang channel ko pala ay @Willie Buntia YouTube channel. Baka pwede kayong mag-subscribe at i-click nyo na ring notification bell para updated kayo sa mga video ko, lalong-lalo na sa mga kwentuhan natin sa buhay ni Kabay. At mapakinggan nyo rin ang mga lumang tugtugin na kinakanta ko. Natagos sa puso kapag mapakinggan ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang kwentong pag-uusapan natin sa araw na ito ay kwento na tatlong magkaibigan, mga kabay. Sa tatlong magkaibigan na yon, isa ako doon. Isang umaga, pagising ko, maulan. Yun, nagpe-prepare na ako ng mga baon ko. Yung baon ko, binabalot ko na ng dahon ng saging. Kasi ang baonan ko noon mga kabay, habang nag-aaral ako, ay dahon ng saging binabalot ko. Kasi hindi naman sa uso,
Pero sa hirap ng buhay noon, mahirap makabili ng isang baunan. Kaya marami naman kami mga puno ng saging. Yun ang ginagawa kong baunan. Ang bango pa. Ngayon, pagising ko noon, umagang umaga, habang nagpe-prepare ako sa paalis ako puntang paaralan, maulan na. Isang umagang maulan noon. Hindi man masyadong kalakasan, pero alam ko pag ganong klaseng ulan, aabutin ng isang araw o hanggang gabi. Kasi paglabas ko mga kabay, tinignan ko ang kalangitan. Pag nakikita mo na yung mga ibon na nagsasayawan sa kalangitan, tinatawag namin yun na sayaw. Alam ko, isang araw ang ulan na yun. O higit pa. Ngayon, sa paligid ng bahay namin, ang daming saging. Kumuha na ako ng isang malaking dahon. Kinuha ka talaga yung pinakamaganda, malaki. Alam nyo ba kung anong gagawin ko nun, mga kabay? Yun ang gawin kong payong papuntang eskwelahan. Kasi sa hirap ng buhay, pati payong mahirap bilhin. Kaya ginawa kong payong ang dahon. Ngayon, paalis na ako. Yan, ang dami na naming mga nagkakasamang mga estudyante. Yun. Pati sila. Ang ginawa na ng payong, mga dahon rin. Kaya okay lang. Nilalakad na naman namin yung 8 kilometro. Yun. Bitbit namin yung mga bag namin. Binalot namin ng mga plastic, silupin para hindi mabasa sa ulan. Bitbit namin yung mga tsinelas, sapatos. Kasi doon na kami pag-alis namin sa bahay, doon na kami makasapatos at makatsinilas sa kalsada kasi may puso doon kami maghugas ng mga paa. Ngayon, habang nasa paaralan na kami, ulan pa rin. Ulan hanggang hapon, hanggang labasan na lang, ulan pa rin. Ngayon, yung dahon na ginawa kong payong, andun pa rin. Pero naisip ko hindi ko na gamitin yun kasi pauwi na, pwede nang maligo. Ngayon, kinausap namin yung teacher namin, mga kabay. Ma'am, baka pwedeng iwanan namin dito yung mga gamit namin kasi maulan, yung mga notebook. Sige, ilagay nyo sa kabinet. Huwag na ninyong dalhin. Ayun, iniwan na namin doon, mga kabay. Hindi ko na ginagamit yung payong kong dahon. Naliligo na kami sa ulan. Mula paaralan hanggang paglalakad, naliligo na kami. Ngayon, habang naglalakad kami sa kalsada, mga kabay, nakita namin sa medyo palapit kami ng palapit na sa kasi kalsada tapos crossing. Nakita na namin yung tulay. Yung tulay na yun, doon yung daanan na medyo malayo kasi nakita namin yung tulay. Ang taas na ng tubig. Kulay brown na. Sa ilog. Sabi ngayon ng dalawang kaibigan ko, doon tayo dumaan sa shortcut na daan para hindi masyado tayong magtagal kasi basa tayo sa ulan, malamig. Ako naman, mga kabayan, nagdadalawang isip ako kasi alam ko malaki na yung ilog eh. Ang kwento pa lang ito, mga kabay, ay pinamagatan kong ang kaibigan ay dalawang uri. May kaibigan na tunay at totoo at may kaibigan
na hindi tunay. Eh ngayon mga kabay, sabi ko hindi ako dadaan doon kasi malaki na yung tubig, hindi ako marunong lumangoy. Sabi nung dalawa, huwag ka mag-alala kasi magkasama naman tayo, tulungan ka namin na tumawid sa ilog kasi marunong kaming lumangoy. Habang naglalakad kami, niisip ko kasi na basa na kami. Tsaka kung doon ako dumaan sa malayo, ako na lang mag-isa. Ay, sumama na ako sa kanila. Sige, tulungan niyo ako ha. Ngayon, pagdating naman sa ilog mga kabay, yun, hindi ako nagkakamali. Ang laki na ng ilog. Kulay brown na. Yung tubig ay parang nakakatakot tingnan. Umiikot. Nag-ready na yung isang kasama ko, kaibigan ko. Tara na, tawid na tayo. Ako nang tumawid yung isa. Ang bilis. Kasi marunong siyang lumangoy. Nasa kabilang pangpang na. Sundod naman yung isa. Nakatawid rin mga kabay. Nung nasa kabilang pangpang na sila, sumigaw na yung dalawa. Talo na! Kasi ano na, paggabi na, kaya tumalon ka na, kaya tawid na. Naisip ko ngayon, sabi nila kanina, tulungan nila ako kasi hindi ako marunong lumangoy. Iniwan nila ako. Sinigawan ko sila. Gabay, sabi ko sa inyo, hindi ako marunong lumangoy. Akala ko tulungan ninyo ako. Sabi nung dalawa, sige, tumalon ka lang. Subukan mong lumangoy. Ngayon mga kabay, sa iniisip ko na paano ako makauwi kung hindi ako tatawid. Ngayon dala na ng pagpursigi kong gustong umuwi. Kahit hindi ako marunong lumangoy mga kabay, tumalon ako sa tubig. Pagtalon ko mga kabay, parang hinihigop ako ng tubig. Yun. Winisiwas ko yung kamay ko para lang hindi ako hihigupin. Pero kahit anong gawin ko mga kabay, hinihigop talaga ako ng tubig. Buti na lang may mga puno doon, katulad nito mga kabay. Doon. May isang sanga. Ito, sanga to sa puno, nakadayong sa tubig. Yun ang ginagawa kong, doon ako humawak kasi ayaw talaga. Lalo akong nagpupumiglas, lalo akong hinihigop ng tubig. Ngayon mga kabay, sa pangyayaring yun, parang nawalan ako ng pag-asa. Sinasabi ko, ang tanging pag-asa ko na lang ay nagdasal na lang ako, Panginoon, tulungan mo ako. Huwag mo akong pabayaan kasi pinabayaan na ako ng mga kasama ko. Ayaw ko pang mamatay kasi marami pa akong mga pangarap sa buhay. Kaya ikaw na lang ang pag-asa ko ngayon. Yun, habang nangihina na ako mga kabay, nakakapit pa rin ako ng sanga ng kahoy. Ang problema, yung kahoy sa bigat ko unti-unti nang nababali. Kitang-kita ko mga kabay, yung parang sanga, parang na ano na siya, kita ko. Saka kahit anong gawin kong sikap sa lakas ng tubig, lalo akong hinihigop. Kaya ang tanging pag-asa ko na lang ay nagdasal na lang ako, Panginoon, tulungan mo ako.
Siguro mga kabay sa pagsisikap kong gustong makaahon, inano ko yung sanga, yung hinila ko yung sanga para makaahon ako. Yun sa samang palad mga kabay, kitang-kita ko talaga na nabali na yung sanga. Yun, pagkabali sa sanga, pumikit ako. Diyos ko. Pumikit ako. Ngayon, pagdilat ko sa mata ko, nakita ko yung sanga, kinain ng tubig. Kinain. Kasi nabali na eh. Nagtaka ako mga kabay. Naka-steady lang ako ah. Parang may kamay na humawak sa akin. Alam mo mga kabay, sa tuwing maiisip ko to, kinilabutan ako eh. Parang may kamay na humawak sa akin. At ang kamay na yun ay parang hindi ko kilala ang kamay na yun. Ang naalala ko lang mga kabay ay yung parang may sugat na naghilom. Hindi ko lang alam kabay kung kaninong kamay yun mga kabay. Kaya bigla na lang nasa ano na ako, nasa kabilang pangpang na ako, nakaakyat na ako. Mga kabay, itutuloy ko yung usapan natin sa susunod. Ngayon, nakaakyat na ako sa kabilang pangpang. At malalaman nyo mga kabay paano ako tumawid sa ilog na yun. Sasabihin ko niyo sa inyo sa susunod. Mga kabay, hanggang dito na lang. Ang kabuuan sa kwentong ito ay sasabihin ko niyo sa inyo sa susunod. Maligayang araw sa inyo. At kumusta kayong lahat? At mag-ingat tayo lagi at magdasal sa Panginoon. God bless po.